So, kasama natin walang iba kundi ang... Team Sebi! Ayan! 5 years of friendship. Ngayon lang natin sisimulan yung talagang kung paano tayo magkwentuhan ng raw. Ganyan, ng kung paano tayo. So, this is the first podcast natin ever. And excited ako kasi marami tayong mga juicy na malalaman dito, mga realizations. Gabi juicy. Gusto ng Team Sebi yan, mga Yes, mga juicy! Ayan, at saka syempre yung growth natin as a group. So, welcome to 2025. Ito yung first content natin as Team Sebi na 2025. Ay, wow. Yung talagang Team Sebi yung nasa title. Yes. Excited na ba kayo? Yan. Siyempre may mga hinanda na kaming question. Actually, hanggang 4 a.m. kami nagsulat. Natatakot ako, chef. Baka kasi math. Mahina ako sa Oy, math. hindi naman. Kasi baka na yung podcast maging quiz bee. Okay, sige. Marami tayong nakasama na wala na dito ngayon. Anong feeling na nandito pa kayo? Kahit kailan hindi ko naman inisip na maaalis ako dito eh. I mean, hindi ko naisip kasi wala akong planong gumawa ng masama, wala akong planong saktan kayo. Masaya ako sa inyo. Kaya yung pakiramdam ko noon hanggang ngayon, iisa lang, masaya. I'm the real one. Like, parang totoo ako. Kaya ako nandito ngayon. Ay, ang sasabihin ko pa naman sana, sa Almela, lahat kami solid sa'yo. Yes. Pero undrill one siya. Paano yun? So, paano na yun? Agaw. Oh, ikaw. Ako ano talaga, solid talaga ako sa Sebi kasi sobrang iba ka magmahal sa amin. Lalo na kayo, buong family nyo. Lagi namin napag-uusapan yun. Thankful ako dahil kayo yung naging friends ko, family ko. Sobrang thankful talaga. And blessed. Yes. Ako grateful ako sobra kasi malayo yung family ko pero alam kong may pwede akong uwian anytime na kailangan ko ng family, ganyan. Dito nga tayo nag-Christmas crush, di ba? Kasi malayo tayo sa pamilya natin. So, ayun, sobrang grateful talaga. Ako din same, grateful. Sobrang grateful ko. I know, Saka, I know repetition ba? Sabi na yung I think I deserve. Deserve ko din talaga punta dito. Saka hindi, itong mga tao to, masasabi ko na tayo na poprotektahan ko itong mga to. Yo. Yeah. Yo. May sasabihin pa ba ako, pamilya mo? Parang deserve ko naman talaga dito sa tabi mo. All the time, di ba? Deserve ko naman talaga dito. Kayo lang ang hindi nyo deserve dito. Sorry. Yung mga nawala. Tapak ni Ruru! Oo, kasi Totoo, deserve ng mga nandito na nandito sila at deserve din ng mga numala na mawala. Ako, from someone na parang yung POV ko, yung someone na bagong pasok, nakita ko pa yung mga ibang mga sobrang kung nagkukwento namin to ni Konkon, sabi ko, sobrang blessed ni Zainab. Yung nangyayari sa kanya, feeling ko sinasala na ng universe yung mga tao sa paligid niya. Tinatanggal sa akin yung mga Tinatanggal maling talaga tao yung mga talaga. masasamang tinapay. Kasi na-observe namin, nakita namin yung mga ibang mga nangyari. At masasabi ko talaga, deserve. Ako, feeling ko forever na rin ako dito. Forever? Ay, sorry. Hindi kasi parang family na talaga. Pa-family na talaga dito. Imagine first meet namin ni Ate Seb. Dito ko matulog, sabay tayo maligo. Hindi pa niya ako kilala. Paano kung masamang tao ako, di ba? Yun, sobrang grateful ko ate dito sa Team Sebi. Nagkaroon ako ng bagong family. Hindi ko kaya yung sabay tayo maligo. Hindi mo kaya. Sabay kami naligo ni Melissa. Ito. Kami ni Aura. Ikaw pa lang di ko nakakasabay tsaka si Kyo. Hindi ko kaya. I think tara na. Parang hindi ko kaya. Kailangan nyo na maligo. Ligo tayo. Hindi ko kaya yung maligo. Yung kaya makasabay ka pwede. Yung maligo. Yung mali mo lang hindi. same. O, Ma'am Cha, ikaw, sagot mo. Ako, since day one, I knew it. Living this circle is never an option for me. This is my safe space eh. So, parang, sobrang rare lang makahanap ng magiging safe space mo na pwede ka kung sino ka, hindi ka matatakot, ipakita na kung anong ugaling meron ka. Na hindi ka iiwan. So, living this circle is never an option for me. Ganda ng In sagot English kayo nyo. lahat, no? At gusto ko lang sabihin, nasan ba yung mga nawala ngayon? At Yes! nasaan tayo? Alam mo, in English nila yung sinabi ko kanina eh. Mas maganda kasi pakinggan. Kaya ko sabihin yun. Pass. Anong pinaka-importante sa pagkakaibigan, Ma'am Cha? Oh my God. Respeto talaga. Sa akin, number one yung respeto. Kasi kapag may respeto ka sa kaibigan mo, the rest will follow.
don't break yung trust. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Pinaka-importante talaga is walang betrayal. Yes. Yeah. Ako, if you want a long-lasting friendship, even if na mag-away-away tayo or may mga tampuhan tayo, let's stick na magkaibigan tayo, may arguments tayo, pero hindi ibig sabihin na nag-arguments tayo, nagtalo tayo sa isang bagay, hindi na tayo magkaibigan. Dapat mas pinipili natin i-fix yung problem. Para sa akin, pagmamahal. Kasi kapag love mo yung bawat isa, rerespetuhin mo siya kasi mahal mo siya. Hindi mo siya sasaksakin sa likod kasi masakit yun. hindi mo siya, kasi mahal na mahal mo siya. So, para sa akin, love yung pinaka-importante. Sa akin, genuine connections. Kasi kapag genuine yung samahan nyo, hindi nyo na magagawang parang magloko or kaya mas mamahalin nyo pa yung isa't isa, matatanggap nyo yung isa't isa. Akin din yung trust, number 1. Saka pangalawa is yung commitment. Kasi 'di ba yung friendship para relasyon din talaga siya. It's a two-way street pa rin. Parang kailangan nagre-reciprocate kayo in a way. So parang na rin kasama na rin din yung communication na parang kung magka-problema nako-communicate mo, and akin mahalaga din na tanggap niyo yung isa't isa. Kasi parang yung friendship mas magiging genuine lalo na pag alam mong tanggap niyo yung isa't isa. May masasabi pa ba ako? Sinasabi nyo na lahat? Pero yun nga, yung sinabi ni Q, natanggap nyo yung dapat yung isa't isa. And ayun yung pinaka big part din sa friendship. Yung tatanggapin nyo yung isa't isa. And yung communication, trust, ayan yung magkakasama dyan eh. Ako, para sa akin, ang pinakamahalaga, it's the amalgamation of all the things that you said. Amalgamation. Teka lang, ano yun, ma? Yung pinagsama-samang lahat niyan, trust, love, respect, lahat kasi dapat nandun yan. Kasi minsan mahal natin yung ibang tao but we still tend to betray them. Minsan may respeto tayo sa kanila but then wala tayong tiwala sa kanila. May tiwala tayo sa kanila pero hindi natin sila nire-respeto. So lahat yan, it's a connection of everything. It should be, lahat yan dapat meron, lahat yan mahalaga. Yung combination ng lahat ng yan, ang totoong nagpapatibay sa sa pagkakaibigan, sa friendship. Kung wala ang bawat isa ng mga yan, yung pagkakaibigan nyo, it will be in shambles. Ginugulo mo na. May idadagdag ako. At number 1 na dapat hindi tayo magkaroon ay inggitan. Yes! Kasi yan ang number 1 sisira ng pagkakaibigan. At sa lahat ng bagay na sisira, ang number 1 sumisira ay inggit. Inggit. At yun yun talaga. Kung meron kasing inggit na meron kasing inggit na natutuwa ka. Merong inggit na gusto mo siyang mahigitan. Yeah. So ang gawin mo, kung mainggit ka para sa sarili mo na maging gawin mong motivation, ma-inspire ka na balang araw magiging ganyan din ako. But do not bring that person down. Instead, make them your motivation, your inspiration. Tama. Ako naman as a loyal person, loyalty. Loyalty talaga. Para sa ating lahat. Kasi ako, kahit wala kayo, alam nyo yan, ugali ko yan. Kapag halimbawa may napag-uusapan tayong ganito, hindi ako nagtotolerate. So, kapag ando doon ako sa loob ng kwarto at kayo ang pinag-uusapan, kahit sino sa inyo, tatayo ako, mag-speak up ako para sa inyo. Kasi hindi ko hahayaan na may magsalitang anything bad about sa inyo. Shit, ipinag-uusapan ka namin pag wala. Okay lang. Sino mag-stand up sa'yo? Feeling ko naman good conversation naman yun. Ayan, next. More in personal to ha. More in sa inyo to, individual ha. Anong nagagawa ng circle na to sa personal life mo? Sa personal na ikaw? Ma'am Cha? For me, nagiging mas light yung buhay ko. Like, alam niyo, hindi naman ako pala-open ng problema ko. Dito pa lang sa meron ako, parang nahihil na agad yung, dating pa lang yung problema, pero nandito ako sa safe space ko. Okay ako. Parang nagiging everything, nagiging light. Yeah. Yes. So yun siya sa akin. Ganyan ko siya nafe-feel. Ako, for me, happy pill kayo. Ganun. Parang pagdating dito, hindi ko na maaalala yung mga, kunwari may problem ako, stress ako. Pag nandito, wala akong nararamdaman na ganun. Super happy. Ako sa circle na to, gusto ko na
lagi kayong kasama. Kahit minsan lang ako magpakita sa inyo, pag nakasama ko kayo, kahit sobrang saglit lang, magaan sa pakiramdam. Kasi parang, para kayong safe space. Magkakaiba tayo ng personality, pero yung growth natin, yung gusto natin yung goal natin sa friendship, parehas tayo na gusto natin ng kasama natin sa buhay. Ayun yung natulong niya sa akin. Taya. Dito tahimik yung utak ko, kasi kapag sa bahay, sobrang dami mong stress kasi breadwinner din po ako. So kapag pumunta ako dito, parang sobrang saya, parang wala na akong iniisip kasi, masaya Escape lang siya. talaga, sobrang saya lang talaga. Off cam, on cam man, masaya talaga. Sa akin, mas natutunan ko mahalin yung sarili ko. Kasi nung napunta ako sa grupo na to, hindi ko mahal yung sarili ko eh. Pero nung nakita ko yung care nyo, parang doon ako nahiya na sila nga, mahal nila ako eh. Tapos ako hindi ko mahal yung sarili ko. So every time na nakikita ko kayo, every time I see you guys, I always remember na sobrang grateful ko talaga dito sa grupo na to. Ako, sobrang nakaka-motivate kayo kasama. Lalo na kapag kompleto tayo. Doon ako parang nabubuhayan ng energy na, uy, kilos tayo. Gawa tayo ng video kahit na mas gusto natin na hindi naman tayo lagi nag-video. Diba? Nakaka-motivate kapag kompleto tayo. Same yung kay Rana, yung motivation and inspiration. Itong grupo na to, na-inspire ako sa inyo, each and every one. Parang lahat tayo may pinagdadaanan, pero pag nandito tayo, 'di ba? Parang lagi tayong nakaalalay sa isa't isa. Saka grabe ako ma-inspire kay Zeb, kay Mama Chad. Lalo na syempre, creator at kay Aura na sa fields na kung ano yung mga tinatahak nila. Parang mas na-inspire pa ako lalo namomotivate ako na gawin yung mga kailangan kong gawin para mas ma-achieve ko pa yung dreams ko. Ako I gained a family. Another family kasi bilang lumaki ako sa isang broken family tapos maaga ako na ulila, I gained another family in the form of Team Sebi, and I had additional purpose in my life na not just to be your friend but also your guide. Kasi 'di ba minsan pag may mga problema parang kailangan ako ng mga anak ko. Alam mo, ang sarap yung pakiramdam na okay, kailangan ako ng mga anak ko sa panahon ng kagipitan. 'Di ba? Hindi lang sa panahon ng saya. Napatunayan naman natin yan na meron tayong mga nandyan ako lagi every time na may problema. Kahit wala ako lagi. Minsan nga mas madalas na nandyan ako pa sa problema kaysa sa mga masaya. So that's additional purpose for me that okay, may yung nagkaroon na, dahil sa Team Sebi, nagkaroon pa ng ibang silbi yung life ko na okay, May ganito akong side. may ganito akong side na may mga anak ako na kailangan ng guidance from me. So, I think yun. Kaya siguro may ganitong age sa grupo nyo. Siguro just to give you a well-versed perception in life. I think so. Yun. Ako naman, lahat ng nasabi nila, yun din ako. Pero yung sa akin talaga, dito ko talaga nararamdaman yung hindi ko kailangan magpanggap. Totoo talaga ako. Kasi walang judgment eh. Ako kasi artista ako. Kahit may problema ako, kailangan ko ngayon pumasok sa school araw-araw na hindi nila makikita ang problemado ako at malungkot ako. Pero dito once na umuwi ako, kahit sobrang lungkot, down na down ko, minsan naman sobrang saya ko. Yun ako like dito ko talaga na ilalabas kung ano yung totoong ako. And yun yung naano ko sa Team 7 na I can be me. Kasi in this circle, I don't receive any judgment. So yeah. Ako, confidence. Kasi parang feeling ko hindi ako ganito ka-strong pagdating sa inyong lahat kung wala kayo at may back. Binigyan niyo ako ng confidence. Kayo yung nagbigay sa akin nun. Yung mga moments na hindi ko nakikita yung sarili ko, pinaparealize niyo sa akin kung sino at ano pa yung mga kaya kong gawin. So, kayo ang naglatag talaga ng kapal ng muka lalo sa yes, yung mga ganda-ganda. Pok-pok! Mga ganyan. Ayan, Team Sebi talaga ang nagbigay ng energy na yan sa akin. So, thankful and grateful din ako, guys, to have you all. Same as with you, Seb. You are also the foundation of Team Sebi, of course. That's why it's Team Sebi. Yeah. It's because of you. I mean, Pero gusto nga minsan nasa isip ko, gusto ko palitan na lang kaya natin yung pangalan kasi ayoko naman siyang i-own. Hindi, As kasi for me, alam mo bakit? Hindi dahil sa'yo, dahil ikaw ang nagbuklod, ikaw ang naging catalyst ng bawat isa. Yes.
Iba't ibang mga tao to. Hindi ko naman naging kaibigan si Lantis dahil naging kaibigan ko si Lantis. Naging kaibigan ko si Lantis dahil sa'yo. Naging kaibigan ko sila dahil sa'yo. Isa-isa. Kumbaga, you are the foundation of everyone. You are the catalyst of this friendship. Ikaw ang nagbuklod ng bawat isa. That's why it's Team Sebi. And you had the audacity. Principal ako. Wow! ano? And you had the audacity. What? Gago to, nakapag-school lang. Gawa. Oh, aminin mo. What is audacity? At least na ipasok ko yung audacity. Yes. Ayan. Eto seryosong tanong to ha. Kasi babalikan ko to. Kanina pa naman tayo seryoso. Hindi, ito talaga, babalikan ko to kapag halimbawa isa sa atin na naman ang talaga naman, pinagpipray kong wala na talaga. Pero 10 years from now, nakikita mo pa rin ba yung sarili mo sa squad na to? That's hard question kasi 10 years from now to guys ha. Umayos kayo, naka-record yan. Ako talaga, every time na tinatanong ako ng 10 years from now, 5 years from now, ang sinasagot ko lagi, hindi ko alam. Kasi more on living the present ako eh. And I'm always go with the flow. So hindi na ako nag-expect in the future at ano mo mangyari. Kung ano man mangyari, soon, maganda o hindi, it is what it is. And pero ako, ang number one and one thing for sure na may papromise ko lang, 10 years from now, okay pa rin tayo at walang masisira sa atin. Nandito pa rin ako. Ako 10 years from now, Nantaon ka na nun. Bastos. Nagkabastusan na. Alam mo, para malapit na magsuntukan sa harap mo Oo, eh. talaga, totoong Team Sebi. Nagkabastusan na. Nagbabardagulan, hindi talaga 10 nagkaseryoso. years from now, hindi ko na nakikita si Aura sa squad. Hindi ako, 10 years from now, hindi ko nakikita ang bawat isa sa atin sa squad na to. Because nakikita ko na kayong, ang pangarap ko kasi, nakikita ko na kayo sa kanya-kanyang successful life ninyo. Lantis, you have your own business, you have your own life, you have your own empire. Shaina, you have your successful career, busy ka. Yan, Aura, you did your comeback, you're a superstar. Zainab, you have a happy family, magandang negosyo, successful life, magandang bahay, happy with the kids, 5 more kids. Diba? Ganun yung mga nakikita ko na sa bawat isa. Kasi nagtitiwala ako sa ating lahat, magtatagumpay tayong lahat. Kasi nagsimula tayo na magkakasama sa isa't isa. So, ang hindi ibig sabihin na hindi ko na nakikita ang sarili ko na magkakasama tayo sa squad na yun. Hindi ibig sabihin nun na hindi ko kayo mahal o naghiwa-hiwalay tayo. Hindi ko na nakikita ang bawat isa sa atin sa squad na to na magkakasama dahil masaya na tayong tinitingnan ang kasamahan, ang kaibigan natin, ang kapamilya natin na matagumpay sa sarili niyang buhay. Yun ang pinapangarap ko at yun ang gusto kong makita na darating ang panahon na magkikita-kita na lang tayo sa mga free times natin, pag-uusapan natin about our successful life, about our happy life, about our happy family. Pero squad mo pa rin kami in 10 years. Yes, we're friends. not squad. We're family. Okay. We're family. Yun ang nakikita ko. Pero yung sasabihin natin na Nag-vlog pa rin tayo 10 years from now. Hindi na ganon. Yung nasa isip ko na I know we will all be successful because we have each other's back. Yes. Yun yung nakikita ko. Ako walang halong kaplastikan. Ako yung tipo ng tao na lagi nga namin napag-usapan ni Naksha na gusto ko nare-reciprocate yung energy ko. For the past years, kung mapapansin nyo, nagpapakita lang ako sa inyo sa vlog kapag may mga event. Hindi na ako sumasama sa inyo kapag may mga, yung kung ano-ano lang. Yung mga small. Oo. Pero kapag nag-invite kayo ng something na, like, kunyari travel na, nasa Pilipinas ako, travel, tapos makakasama ko kayo, makakabanding ko kayo. Mas ayun nga, mas binavalue ko yung time na mas nakakasama ko kayo, na nakakausap ko kayo. Kasi alam ko talaga minsan, baliw talaga ako. Makulit ako, magulo ako. Pero pag nakakausap ko kayo ng seryoso, ayun, mas binavalue ko kayo. Kaya 10 years from now, I'm sure, kaibigan ko pa rin kayo kahit nasan man ako. Seryoso yun. Mukha naman. Ako yes, nakikita ko pa rin. Kasi alam ko na po yung pagkakamali ko noon eh. So hindi ko na siya para ulitin pa. So kaya ako nakikita kasi alam ko na kung paano ko i-handle eh. Alam ko na natuto na ako sa pagkakamali ko noon. Kaya nakikita ko pa rin 10 years from now. Gusto ko makikita sila Bia, sila Lucas, sila Baby Boy, sila Nisha, lumaki. Tsaka gusto ko rin makita ikasal si Ate Zeb.
Gusto mo makita? Gusto ko year rin na yun, magkaroon. Ben. This year na nga eh. May 9 years ka pa. Tsaka gusto ko rin magkaroon sila ng baby ni Paps. Sobrang gustong gusto ko. Baby boy sana rin. Ako, nakikita ko pa rin yung sarili ko na meron pa rin pamilya na ganito. Pero syempre, busy na tayo nun. Yung iba sa atin may mga kanya-kanya ng pamilya. Yung iba sa atin busy na. O yung iba sa atin wala na dito sa Pinas, ganyan. Pero alam ko na kapag genuine yung connection natin, kahit saan pa tayong lupalop sa mundo, kung totoo yung samahan natin, andyan pa rin tayo para sa isa't isa kahit anong mangyari. Same. Parang siguro 10 years from now nga, siguro yung iba, may iba ng tinatahak, may mga kanya-kanya ng pamilya. Pero ako nakikita ko na magkakaibigan pa rin kami 10 years from now. Alam mo yun, parang yung mga anak niya, parang mga pamangkin na namin eh. Yung Para biglang magiging commitment tong ano na to. Yes. Gusto ko rin yun, sinabi nga ni Thea, excited ako makita sila Bia, si Lucas na lumaki. Na, alam mo yun, Sila naman yung susuportahan natin Oo, next, yung no? ganon. Yung excited ako na makita yung kanya-kanya nating buhay from afar. Tapos yung magkikita tayo ng mga reunion, yung ninong ako ng mga anak nyo, yung mga ganon. Parte talaga ng pamilya pa rin. Yun dun ko nakikita yung tayo 10 years from now. Ako nakikita ko 10 years from now, more on family talaga ako eh. Mas priority ko sila eto, love ko kayo eh, squad ko kayo, and family ko kayo. Pero siguro may times na magkikita-kita nga tayo, pero hindi na all the time. Dahil adulting na yun eh. Patanda na tayo 30s na tayo, patanda. no? So may kanya-kanya tayong buhay na tinatahak that time. Grabe, 60s Ayun lang. 60s. Bigla lang ako sorry, bigla lang akong parang Nalungkot? hindi ako nalungkot, para ako naiiyak kasi Bakit? pagtanda natin, 10 years, 15 years, my God, I mean, ang laki na ng pagbabago. Kayo, you will just be in the prime of your life. Pero ako, nasa twilight na. I mean, hindi naman twilight. Lagpas na ako sa... Kayo, ini-enjoy nyo pa yung midlife nyo. Ayun, hindi ko alam kung kaya ko pang makisabay sa inyo. Halimbawa, syempre, di ba, yung age difference natin, paano pag lahat kayo nag-enjoy sa midlife nyo, tapos ako nagpapagaling sa kung ano mang nararamdaman ko sa katawan ko. Wala lang, bigla lang akong naiyak. Andyan pa kaya kayo na... Oo naman, ano ka ba? Hindi ka namin Kahit anong mangyari, pababayaan. yes. Ikaw naman ang gusto ko- sasabayan ano bang namin. pangarap ko, di ba? Kaya nagagalingan natin lalo para dumating man yung time na at least magkakasama pa din tayo. Malay mo naman, i-bless tayo ni Lord, di ba? Huwag ka mag-alala, Ma, hindi ka namin iiwan. 10 years, ilang taon ka na 10 years? Ako, 36. Nakakalungkot naman yun. 40, ngayon kasi magta-39 na ako. So, magfa-49 na ako 10 years from that. So, ganun kalaki yung mga age difference natin. Lahat kayo, 10 years or more. Maalam mo, eto napansin ko ha, kasi syempre may mga magulang tayo. Lahat tayo parang merong napapansin sa mga magulang natin kapag nagkakaedad. Promise, Ma, na we're going to shower you love, attention, and support. Mapa-health man yan, financially, friendship, emotion. Gets mo? Yung support lang na hindi mo iiwan yung tao. Kahit na hindi ka na namin, kahit hindi na kaya ng buto mo, Ma, kami ang gagawa para sa'yo. Uy, 49 pa lang naman ako. Oo noon. nga, ikaw kasi yung nagsasabi ng kung ano-ano dyan Hindi. Ikaw nalulungkot dyan Hindi pa. Binibigyan nga kita ng assurance na kung magkaroon man ng time na, halimbawa kahit naman sino sa atin, handa ako maging silbing magsisilbi akong mga paa nyo, kamay nyo. Pangahawakan ko yung financial ha. So hindi mo na, sabi mo, shower mo ka na financially. So hindi mo na ako magtatrabaho mabuti pala. O hindi, mayaman ka sa akin. Kaya sigurado akong secured ang future mo. Nako, magpapayaman pa tayo. Yes, exactly. 10 years from now, kasi as of now, kasi nakikita ko na to na long-term relationship for me eh. So, tama naman yung sinabi ni Mama Chad. Siguro may mga kanya-kanya na tayong tinatahak after 10 years. Pero gusto ko pa rin makita yung sarili ko na one day after 10 years, pupunta ako sa isang place, sa isang table na may kape. Tapos pag-uusapan lang natin yung good old days. Tapos yung mga success na pinagdaanan natin. So yes, nakikita ko pa rin naman siya. Ako rin, 10 years from now, nakikita ko na proud ako sa achievements natin. Tapos 10 years from now, baka FA na ako noon, hoping makikita kayo sa flight, sa airplane. Sponsor niya. Sponsor niya ang flight.
Ayun, super excited din ako na dumating sa point na ganun. Yes. Ako naman, 10 years from now, hindi man ako kagaya ng ngayon at this moment, kung paano ako sa inyo, kung gaano ko binibigay yung life ko para sa inyo. Kasi syempre may sarili na akong buhay nun. Pero forever ako magiging one call away sa inyo. Puntahan nyo lang ako sa bahay ko. Andun lang naman ako. Ako puyatera talaga ako eh. Kaya kong magpuyat, pakinggan lang kita. So anytime, andun ako. Always. So bago natin tapusin itong podcast na to, gusto ko lang kayo personally pasalamatan lahat. Ma'am Cha, Shaina, Aura, Melissa, Teya, Mama Chad, Con, Rana, Kyo, sa mga wala dito, H2, Tonyo, Kuya Sam, Alnet, Mika, sino pa bang wala dito ngayon? Si Kuya Jay, ayan, syempre ang aming kuya. Kasi more in, pansin nyo, more in, kami, LGBT squad kami ngayon. Diba? Puro mga, may trans tayo, may lesbian tayo, meron tayong mga gays, and Straight ako ha. diba? More in parang soft side to eh. Walang masculine. Wow, masculine. Ako? Ay, dito pala si Aura. Hindi, pero ayun nga, gusto ko kayo pasalamatan talaga sa lahat ng Team Sebi na bumuo din sa akin. Hindi din ako mabubuo dun sa mga moments na down ako kung wala kayo. Kayo din yung naging sandalan ko. Kung akala nyo sandalan nyo ako, ganun din ako sa inyo. Kayo lang din yung kaya kong sandalan. So nagpapasalamat ako kasi lahat to, ito, kung ano yung na-achieve ko sa life ko, hindi ko makakamit to nang wala din kayo. Sa supporta nyo, sa love nyo. So promise ko na tinetreasure ko yung friendship natin. And ako sa totoo lang ang personality ko ngayon, kung ayaw mo na sa akin, ayaw ko na sa'yo. Pero hanggat maaari na wala lang, yung parang may madahilan lang, syempre nandoon ako sa aayusin ko. More in understanding and better to communicate. Kaya naman guys, maraming salamat. Wala akong hangad kundi ang success nating lahat, ang magandang future na paparating. Mapapangit man ang future nyo or maganda, basta nandito ako. Always and forever yan. Love you, Team Sebi. Napakaganda ng setup natin for today's video. Ito yung talagang content na wala akong pakialam as long as lahat ng sinasabi namin dito totoo, galing sa puso, at talagang may malasakit kami sa isa't isa. Proud ako to have this people at my back, at my side, always and forever. Love you so much, guys! Love you guys! Ayan. Dito na namin tinatapos yung podcast chikahan natin, guys. We are Team Sebi and forever, Team Sebi! Guys, subscribe sa kanya-kanyang channel. You make